Ang saya. Hindi, ang sarap matulog dyan. Alam nila pag galit ka, no? Hindi ako salita. Alam na nila yun. Pero galit na talaga ako nun. So dati ka na palang plantita kasi nagtatanim ka. Oo, hindi ko magtanim. Tama ng loob. Tapos, ekis ka na sa akin. Ganyan. Let's talk about our exes. Sabihin mo yan. Well, may mga relationship rin ako before na immature pa talaga na parang pwede kang magtambling. Trying the waters, just getting excited. So, oh, wait lang, about the ex pala to. Feeling ko masarap mag-mukbang, pero feeling ko isa pang critical na adulting skills na kailangan this 2024 ma-improve is yung about relationship. Yes, gusto natin yan. Mga marites dyan! Ready ka na ba for matured roles? Ready ka na ba for matured roles? This program, podcast, channel, account, vlog reimagines adult and matured ways on how to nurture, ignite, and build your passion. The Passion Show. Ay naku, sobra kong kim-kim. Makimkim ako at hanggang ikaw na yung sasabog. Parang away na siya. Hindi na siya yung tipong mapapag-usapan pa. Kasi naipon na. Matiisin ako kasi tapos ayoko na. Friendship over agad. Kailangan, pag alam mong tama ka. Tapos, silent treatment. Kumaga, mo, alangan na ako unang pumansin. Diba? Natampal na ako ng nanay ko. Tapos, kasi namura ko yung tatay ko. Hindi ko sinasadya. So, nabugbog na rin ako ng tatay ko. Dahil yung burst of emotion ko. Kasi sobrang hot-tempered ako dati. Thank you so much, Lord. All this we pray. In Jesus' name, amen. Ay na po. Soup? Siyempre, soup. Yan. Init. Init. Sarap. Di ba nabigyan? Nakakonsyo si Kuya nanonood. Oo nga. Follow mo. Audience. Oh, Jess. Audience So, impact. hi kay Kuya dyan. Ano bang unahin natin? Basta bahala. Oo nga. Kanin. So, ito, bangus. Ano to, Kuya? Tinapa? Tinapa? Opo. Okay. So, kompleto meal tayo. Oo, may itlog na maalat. Tsaka May itlog na maalat na kamatis. Tocino, hotdog, and Mag-mix egg. ako muna nito. Oo, sarap yan eh. Parang ayoko Yung muna pinaghalo din natin yung almusal sa katanghali. Oo. So, actually, di kami nag-breakfast. Kasi Sobrang nga, dami namin gutom. kasi yung serving nila na to, ilan to? 3 to 5 persons. Hindi, 3 to 6 ba? Ay, hindi. 3 to 5 lang ba to? 3 to 5 to kasi Tama, 3 to 5 feeling ko, person. kasi tatlo yung kanin eh. Mahangin talaga dito sa labas. Nahangin ba ba? Sobra. Kain muna kami? Oo nga guys, kain muna tayo. Kain tayo. Mm-mm. Parang sarap lahat eh. No? Lahat sarap. Isda. Ayan, si Rhea maka-isda. Isda, it's life. Daing na bangus. So yun, siguro ayun nga, di ba sa pagiging adult, isa yan, parang paano ka mag-handle ng relationship. Hindi lang to sa sa intimate relationship or romantic relationship. Kasi there are also other relationship na sobrang importante. Friendship, family, di ba? Pero sige, ano bang sa tingin mong isa kasi sa parang importante talaga na nagiging issue, hindi lang magka-jowa or is communication. Malaking bagay talaga yan. Big factor yan ng relationship, mapaano maklaseng relationship yan. So for me kasi, communication kasi laging two-way yan eh. Once, nagsasalita yung isa nakikinig. But most of the time, madalas, yung nagsasalita lang yung laging parang siya yung bida, yung nagsasalita. But mahalaga rin kasi to listen. Sige. To listen and understand
na parang hindi lagi ikaw dapat magsalita, ganyan, if you're opinionated. Di kasi nauso yan ngayon sa, sa mga content ngayon, yung, halimbawa, ikaw magsasabay ka sa akin ng problem. Tapos sabi mo sa akin, may problem ka, ganyan. Tapos ako sasabihin ko, nung ako nga eh. Inunahan na, makinig ka muna bago ka mag-rebut. Ganyan. Ikaw lagi yung bida. Alam mo, parang, so, kasi guys, sabi mo ngayon nga, continue. Ayun, so kailangan ata natin na let pancharot nilang ako kasi. So going back, yun, mahalaga rin kasi na makikinig ka. Kaya minsan nagkakaroon ng misunderstanding kasi kunyari ka lang nakikinig, hindi mo pala naiintindihan yung sinasabi. Or nagre-rebut ka agad, hindi pa tapos yung kausap mo. So hindi mo na fully comprehend yung gusto niyang iparating. So whether family yan, sa friendship, lalo na siguro sa relationship na intimate, ganyan. Kaya maraming naghihiwalay or maraming nag-aaway-aaway na friendship over. Lalo sa family din na alam mo yun, magkakapatid or magkakapamilya hindi na nag-uusap. So, nakakalungkot din. Maybe because they did not listen to what the other person is saying. No? And listen and understand. Kasi pwede nakinig ka, hindi mo mainintindi. Gusto mo yung point mo pa rin. Correct. So, ayun, para sa akin yun. Sa'yo naman. Hindi, saka isa rin kasi, iba tao na hindi naman nila kailangan ng advice mo eh. Kailangan lang nila ng may makikinig sa kanila. Exactly. And minsan, kapag akala natin, kapag nag-advise tayo, natutulungan natin sila, hindi naman pala. Minsan kahit tingnan mo lang sila, pakinggan mo lang sila, nakakatulong na yun. Just nandun ka lang. Oo. Kasi parang they want to have like a time of spotlight na nakikinig ka sa akin yan. Hindi yung parang ikaw pa yung magbibida-bida. Eh, problema ko nga to eh. Di ba? Parang gano'n. Sometimes they just want to vent out kasi wala na silang ibang option to release. And ang ma-appreciate mo na sa'yo siya nag-release. Kahit wala kang sabihin, alam mo na nandun ka, nag-open up siya sa'yo, malaking bagay na yun. You appreciate that. Hindi porket nag-open siya, kontrahin mo, re-rebut ka, mag-a-advise ka. Just be there. Okay, ang laking bagay na nun. Ganyan. Then, if nag-ask siya, di ba nga solicited advice or unsolicited, doon ka magsabi ng pananaw mo. Correct. Or pag nag-ask na siya na, ikaw ba, ano bang gagawin ko? Doon ka kumbaga, kasi yun siya yung nag-ask eh. So, parang as a respect na, and you want to help, di ba, that person. Kahit sa relationship naman yan, di ba? So, wag kayong taasan ng problema na ako nga, ito nga, na-solve ko eh. Parang ganun. No, ito, it can be dialogue na after niya na magsalita, doon ka naman sa tingin ko, ganito, you know. Sa masyado kasing wide yung communication na part. Ang daming skills involved doon. Oo, like talaga. being specific, di ba? Sa mga relationship, di ba? Kailangan let's be specific. Wag tayong, dapat alam mo na yan kasi ito yung gusto ko, di ba? Ano ba tayo? AI ba tayo? Na madedetect natin kung ano ba yung gusto mo? Di ba? So, there's nothing wrong. It's a good sign na kaya niya nang intindihin, pero don't expect laging ganon. Diba, as a sign of respect, diba? So, communication is the key. Kaya nga sinabing communication, maka-communicate mo kung ano yung gusto mong iparating. So, clear yung message. It's always a two-way street talaga. Yes. Hindi pwedeng salita ka ng salita, hindi ka nakakinig, hindi ka naman pwedeng makinig, hindi ka naman din nagsasalita. Oo. Diba? So, sa akin naman, I think ito natutunan ko for being a single for how many years and living with my parents na transparency is the key. Parang sa part yun ng communication na lagi kang transparent na whatever real time nagsasabi ka ng something kasi naiipon yun eh. Yung mga bagay na hindi mo sinasabi na pwedeng magdulot ng bias in the long run. So for example, nakimkim mo na pala, no? Yes. For example, ako dati na ako kay nanay na lagi tinatanong kung anong oras ako. Alam mo, lumabas ako, anong oras ako uwi, sinong kasama ko, ganyan. So, naiirita ako. Sabi ko, laki-laki ko na eh. Sabi ko, magpo-40 years old na ako. Natanong pa rin kung nasan ako. Pero, nung naintindihan ko na iba pala kasi yung pagiging nanay talaga, yung concern nila kung nasan. Tapos, ang ginawa ko nun, tinry kong ipakilala kay nanay yung mga tropa ko sa gym, yung mga titas na usually kasama ko kapag umaalis. And then, nabibuild yung trust na, kilala ko to. Kilala ko yan. So, di ba in the long run, kasi sinimulan ko maging transparent every little time na alis ako, kasama ko sina Shin, sina ganyan. Kasama ko yung mga titas, kasama ko si Rhea. Alam nila. Small things nag-add up. Pero what if ang ginawa ko is, sasabihin ko lang alis ako. Di ba? Ang daming doubts na pwedeng mabuo kila nanay na kasama nito, alis to ng alis, ganyan. Tapos ako rin naman, dahil pinagdududahan ako ni nanay, magkakabuild rin ako ng bias. So, di ba, parang if you start small, transparent communication, in the long run, hindi mo na kailangan mag-effort talaga. Diba?
Ganun din siguro sa mga mag-partner. If you want to show them na kung sino ka, every day and every walang pretension and everything, that's how they can learn to love you, ma-accept ka kung sino ka. Kasi, kaya nga tayo individual kasi magkakaiba talaga tayo, di ba? Tama yun. Actually, yung gandang bagay yung transparency. Like, for example, kasi doon talaga nagbe-build yung trust for us. Bata pa lang kami, si mami sasabihin nun parang, dito kayo mag-overnight sa bahay dahil may friends mo dito. They want to know sino kasama mo para trusted nila na walang masamang mangyayari, hindi ka mapapahamak, hindi mo mga bibisyo yan, yung ganon. So, parang, yes, ikaw rin. Tapos ng suka. Ayun ba ito? Thank you. Ayan. Tama. So, yung transparency na yung mga kilala, kasi sasabihin niya sa'yo, malaki tiwala namin sa iyo, pero yung mga kasama mo, we don't know them. So, Correct. paano kami magta-trust? So, you build yung trust din because of your, of that transparency na binibigay mo. Kasi nga naman, oo nga naman, ayaw mo rin naman mag-alala yung magulang mo. Nasaan ka, di ba? Parang, ako, yes, nagkakalaglagan ng edad, pero di ba, kahit anong edad mo, bata ka pa rin sa paningin ng magulang mo eh. Anak nila eh. So, iba yung concern nila na, usually, we take, take for granted natin yun. Especially ng mga bata tayo. Parang, nasa barkada lang naman ako, magagalit ka, ganyan-ganyan, party-party lang. Pero kasi, hindi naman nila alam kung nasan ka, sa yung kasama mo, paano nga naman kung may mangyari sa'yo, saan ka nila hahanapin. Saka ano lang yun, kumbaga, isa one time na, imagine mo, hindi ka nagsabi kung nasan. Uulit-ulit yun, follow up. So parang, sagutin mo na agad. Kasi domino effect yung kapag sinunod-sunod ka nun, parang ma-apektuhan din yung ginagawa mo doon. Hindi ka makapag-enjoy kasi ang kulit mong nanay mo. Kung sinabi mo on the first part na, andito ako, kasama ko sa ganyan, mga ganitong oras kami uuwi, sila, panatag na yung isip nila, ikaw din, panatag na isip mo kasi nakapag-communicate na kayo, nakapag-align na kayo na ito lang yung expectation. Mag-chat na lang ulit sila pag sa oras na sinabi mo, uuwi ka, hindi ka pa rin umuwi. Huwag kang magdadrama. Pero hindi naman sa friendship, sa relationship, maganda, transparent. Hindi alam mo yung parang may sinasabi na pala sila sa'yo behind your back or at least, open kayo kasi doon nasisira yung friendship, lalo na rin sa intimate relationship, di ba? Sa uso na ngayon yung parang real talk, pero light mo siya tatanggapin, na parang, uy, late ka na naman ngayon, ano naman yan? Late ka na naman pumasok. Ano yan, may ganyan. Pero parang light mo na siya nasabi, hindi tulad dati na sensitive yung mga tao. Doon may mga sensitive pa rin tao ngayon, pero ngayon, parang nauso na yung parang bardagulan na real talk, na totoo siya, pero in a light way, nasasabi or na-accept natin. Mas okay yun eh, kasi yung alam yung kinikim-kim mo, nabibuild up na pala yung pressure, tapos sasabog na lang kayo, tapos in the end, away na kayo, iwalay na. Mahirap na ayusin. Oo, wag nyo nang palalain. Parang, okay yung minimal na arguments para ma-fix agad. Kaysa yung ipon, sasabog yan. Eh di lalong may misunderstanding na ang hirap na palang ayusin. Kasi, ano na yan eh, history na. Susumbat na sa'yo yung ganito nangyari. Yung parang kahit okay na kayo, masusumbat pa rin siya. Unless na na-fix nyo agad, hindi na naulit. Diba? Mas magiging smooth yung daloy ng relationship. Even sa friendship, alam mo, kikim-kim mo, pero sa iba mo sasabihin. So, tapos makakarating sa kanya, away din yun. So, dapat, person na kinainisan mo or may something ka na direct issue, ka. Sabihin mo, maging transparent ka na, ayoko kasi ng ganito talaga. Ito, siguro not pertaining, na ikaw, ayoko sa'yo ganito, but yung ginagawa mo. So, just be transparent, be honest. Kasi doon talaga mag-root yung trust. True. Kasi kung hindi ka transparent, wala. Kaya ka lang yan, bahala ka dyan, kahit anong gawin sabihin mo. Wala naman siya kasing tiwala or pakialam talaga sa sinasabi mo or sa'yo. Yun. Siguro another magandang topic din about relationship is yung how to set boundaries and being assertive, ba? Kasi hindi naman tayo mahirap yung maging people pleaser eh, di ba? So, yung babasahin mo na lang. Babasahin ka na lang lalaki na, ay, okay na yan si Rhea, okay na yan si Marvin. Ikaw ba? Ako, upfront, sinasabi ko na, alam naman nila, dati nung kabataan, ako rin si Kim Kim, ako rin si Shy type, sige, people pleaser na, nagawa mo ng ganito, sige, gagawin ko yan. As long as okay naman. Para hindi mo na papansin, na-abuse ka na pala na magawa kang assignment, ibang tao, yung mga ganon. Or sa work, hindi mo naman work task or workload na iuutos sa'yo, nakikisuyo ba? Pero, dapat ikaw yung gumagawa nito. Bayad ka dito eh, tapos ipapasa mo sa akin. Parang ganon. So, hindi naman yun sa pinaka-work talaga. Pero, ang maganda doon, upfront pa lang na, no, I won't do that kasi hindi naman ako yan. Or, hindi yan yung trabaho ko. Or, hindi, sa'yo yan eh. Task mo yan, sa'yo inatas. So, mas magaling ka dyan. Ba't may papasa sa akin? Pero upfront pa lang, ayoko ng ganito, ayoko ng mga vices. So, ano kayo mag-work? Kung halimbawa ako, hindi ako. Ito red flag ko. Parang sabi mo na agad, ito red flag sa akin. Red flag na agad yan. So, alam na nila na hindi ka nila kukulitin. Example, ako,
hindi ka umiinom, ganyan. Oo, tapos yayain mo nang yayain sa inuman. Oo. At tingin mo ba sasama ako? Oo, tama. Siguro sasama pero hindi ako iinom. Yung ganun. Kasi alam na nila na, ay, si Ray hindi naman maiinom yan. Mamumulutan yan, pero hindi yan Hati iinom. tayo, ha? Oo, sige. Yung ganun, alam na nila. So, hindi na sila mag-expect ng more from you kasi yun ka na eh. Hindi ka naman nila pwedeng pilitin ng pilitin. Yung peer pressure ba? Kasi umpisa pa lang, nasabi mo na. Or umpisa pa lang, kilala ka na nila. True. Na, naku, si Ate Rhea magagalit yan. Or si Ate Rhea go yan. Alam na nila, para hindi ka na lang rin bubulig-ligin or kukulitin. Kasi umpisa pa lang, Ano yung bubulig-lig yun? parang kukulitin din, ganun. Natutunan ko lang din yan sa mga friends. So, going back, alam na nila na, ayan si Rhea, hindi yan papayag na ganito, na ganyan. Ang So, sarap ng sabaw. ilabas mo na sila. Oo. So, ilabas mo na siya sa usapan. Oo. Or, ay, si Rhea, go yan anytime, Oo. gala yan eh. Oo. So, gagala yan, kasama sa atin yan. So, yung ganun, parang, umpisa pa lang, alam na nila yung stand mo. True. So, hindi na ikaw mahihirapan Saka mag-adjust, hindi na rin sila mahihirapan mag-adjust for you. Walang Kaya usap, nga, parang ito is more of the respect rin as an individual. Kaya nga tayo iba-iba eh. Diba? So, may mga preferences yan. Katulad mo, may preferences ka rin. So, respect lang. May mga tropa ka na hindi pwede magpagabi ng uwi, kala uwi na maaga. So, wag mong pipilitin Yeah. sila magpagabi kasi alam mo, bawal nga Correct. eh. Kung magjowa kayo, may preferences lang sa food or halimbawa, kailangan magpaalam kay mommy, kay daddy. Diba? So, dapat tayo, open tayo doon para in the long run, hindi ba lang sumbalan na mangyari na, di mo sinabi na ganyan ka pala. Diba? Mga ganyan, Pero parang for example, ako, hindi naman sa hindi ako manginginom. But I drink once in a while pag may occasion. Oo. Pero yung, hindi sila nagtatampo pag hindi ako nakasama. Yes. Kasi hindi ko Alam naman naman nila hilig yun. Alam naman Oo. nila na, sige, sama ako sa tambay, sa kwentuhan, sa Oo. chikahan. Parang, yung, alam mo yun, parang hindi ka nila pipilitin uminom. Oo. Like, shot ka ba, Rhea? Hindi, ayoko. Pero Okay, alam mo, next naman. wait lang, ang sarap ng tinapa. Oh, hindi ko pa natitikman, wait lang. Kuya, ang sarap ng tinapa. Kaya pala, dalawa ka agad. Kumuha na agad ako. Galunggong ba to? Tinapang ano po ito? Galunggong, no? Ang sarap. Lang nito. Anyway, ano nga yun? Nagpapatuloy ako. So, going back, ayun nga, parang hindi nila ikaw pipilitin. At the same time, hindi ka rin mamimilit sa taong ayaw ng gawin Oo. mo ganito or ganyan. Oo. Para ano din, kasi kahit friends kayo, may iba-ibang personality kayo, natanggap nyo naman. True. Diba? Hindi naman siya nakakasira o hindi naman masama yung tao. So, tanggapin nyo, kaya nyo siya friend eh. Pero if may something na pinipilit ka or peer pressure, alam nila na hindi mo gagawin yun. Alam nila kapag humindi ka, hindi sila magagalit sa'yo. Tubig. Thank you. Ayun. Hindi sila magagalit, walang tampuhan. Yes. Yun yung Kasi nga mahalaga nakapag-set ka ng boundaries. Oo, kasi pag nasimula yan ng tampo, ng galit, ng issue, kasi hindi naman nila na ayaw mo pala, tapos hindi ka sumama, hindi ka nag-ano, may tampo-tampo yan, tapos sa susunod, tsapwera ka na nila. Ikaw naman yung Correct. Oo magtatampo. nga. So, nag-away-away na. Di ba? Ang pangit ng effect. Kapag sinimulan mo kasi ng positive, positive din yung effect. Pag sinimulan mo ng negative, domino rin yun. Mag-multiply siya. Kaya, start mo na siya ng positive. Kaya, actually, ang point ko naman dyan, agree ako sa saying with boundaries, pero gusto ko supportan na in a nice way. Diba? There's always a nice way. Ito natutunan ko to sa manager ko. Kasi mga manager, sila yung exposed sa iba't ibang klase ng tao. Totoo. So, may mga pasaway, ganyan, na gusto mong pagsabihan, pero lagi niya sinasabi na, Marvin, there is always a nice way to communicate. Diba? Kahit na i-call Nice out mo sila, there's a nice way. So, same yan sa pagsiset ng boundaries. Kasi some people may think na negative yun eh, na ayoko nito. Diba sa mga drama, ayoko nga yan, mga ganyan, diba? Mga Oo, galit. aanuhan na ng mga Nagwawala. lamesa. Sinabing ayaw ko niyan eh, di ba? Parang ang daming confrontation scene nagagaling sa pagsiset ng boundaries. Di ba? So which is ang OA sa drama. So, pero there's always a nice way na actually yung pag-lower pa lang ng voice mo. Malaking bagay na yun. Malaking bagay na yun. And sa pagiging kasi, setting boundaries, ang goal mo naman doon is for the goodness, hindi naman siya bad intention na ayaw mo lang makisama sa kanila, di ba? So, you can start with that na, ano ba ikaw, hindi ka umiinom. Sabi ko, may health issues kasi ako sa pag-inom or hindi ko talaga preference and I hope you understand kasi, pero join ako. Kasi ang gusto ko naman is makasama kayo. So, gano'n mo siya sasabihin, di ba? Hindi siya magmumukhang, ay, ang choosy naman nito. Ay, pag-good boy ka naman masyado. Di ba? Parang, gano'n. There's always a nice way. Sa preference, halimbawa, sa pagkain, hindi ka nagkakamay kasi hygienic something ka, di ba? So, pwedeng gano'n. In a nice way na hindi kasi ako lumaki. Hindi Pero, ka maarte, ganon. G tayo dyan. Game tayo dyan. Makikibanda ako sa inyo. Kumbaga, sobrang maliit na bagay lang yan, hindi ako magkakamay para compare sa makasama ko kayo, di ba? So,
ang end nun, masaya pa rin, di ba? And we just accept kung ano yung mga wala tayo sa, di ba? Hindi naman magmamatch palagi eh. So yun, Tsaka there's diba, like always a nice what you way. mentioned kanina, parang iba yung confrontation eh. Mm. So ako, ayoko ng confrontation. As Mm. much as possible, maayos natin to agad. Or Mm. hindi na yung sobrang away. So, beforehand, bago pa rin magkaroon ng ah, situation na magko-confront kayo, umpisa pa lang kasi alam na nila, so hindi Mm. naaabot dun yung away or usap kasi alam na nila kung na ikaw yun eh. Mm. So, ba't ka pa nila iko-confront? Mm. Nasabi mo na eh. Mm. So, wala nang confrontation, wala nang away, wala nang conflict. Kasi, na ano mo na, naset mo na yung expectations. Mm. Walang tampuhan. So, medyo, at least kahit pa paano, kung open-minded naman or naiintindihan ka ng mga friends mo, hindi talaga sila magagalit or matatampo. So, mas mabibuild mo yung relationship na, alam mo yun, for keeps talaga. Yes. Yun. Sa family yan, sa friendship, Mm. lalo na siguro sa intimate relationship. Kasi, umpisa pa lang, alam niya na kung ano ka, ba't pa siya mag-iiba ng landas or kung ang tawag dito, alam niya na ikaw eh, ba't ka pa niya pupormahan True. or ba't pa magiging Oo, kayo oo. kung hindi naman pala yun yung gusto niya. And same thing din sa akin, di ba? Mm. So, yun. Tsaka add ko lang din yung in a nice way kasi, ba sa bahay, may mga ganyang concern eh, na nagsaset din ako ng boundaries. O yung pinto, bukas na naman. Nakalimutan mo isarado. So sinasabi ko yun, nang hindi pa hindi pa dabog. Kasi nasa tone of voice din yung pagiging nice. Eh, di ba? Tsaka magulang sila. Sa magulang sila. So kahit sabihin ko naman na ako yung nagtatrabaho doon and everything, hindi magandang, hindi healthy yun na sabihin. Kumbaga, ang sasabihin ko lang, ang pinto, bukas na naman. Minsan pa joke, ganon. May tonong pa joke, para good vibes lang siya. Na, paulit-ulit na lang tayo, ganyan. Pero, Kabiro hindi na. siya Nakaka-offend. nakaka-offend. So, ganon din. Kahit halimbawa, si tatay na naman. Tatay, may nasunog na ulam. O, lalokohin namin siya, kaya pala itong side yung nakaganyan. So, tatay, next time, mahina agad muna yung apoy para pag kahit makalimutan, hindi agad masunog. Mga ganun. There's always a nice way. Susunod naman dyan is conflict resolution. Ikaw, Pag hindi talaga naiwasan, no? Hindi talaga naiwasan ng conflict. Ikaw, how do you deal with conflict ba sa relationship? So, yun nga. Like, mahalaga, nagpo-compromise din tayo. Hindi lang pwedeng lagi ikaw yung masusunod or siya naman yung laging susundin. Oo. Kasi magko-compromise kayo, you will meet halfway. Yes. Parang, like sa atin, sa ano na lang, hindi ako pwede ng gantong oras rin, so kailan ka pwede? Ganto ako pwede. So, hindi, yung natutuloy yung plano, may mag-a-adjust, pero walang mag-aaway. Yes. Parang lagi ka namang, hindi nga. pwede, lagi kang busy, hindi ganun agad. So, kailan ka pwede? No, let's meet halfway. Kaya sa edit, matagal. Oo. Parang kailan matatapos yan? Hindi ka Sorry, magagalit agad-agad. kasi alam mo naman na mayroon din siyang inaasikaso. Oo. Ito, ano pa lang to, sa pag-vlog pa lang namin, friendship pa lang to. Oo. Sa family, malaking bagay yung, Oo. kasi pag nag-conflict talaga minsan sa family, sunog ang ano yan, Oo. lalo sa oo. mga usapang lupa, no, Oo. away kung away. Pero, di ba, kung mag-compromise ka, lalo na sa oras, ganyan, minsan sa relationship, hindi ka sweet. Yung gano'n, nag-aaway ka. Di pwede naman, paano ba yung sweet sa'yo? Kasi mamaya iba naman pala Yung yung love language. pagkakaintindi nila. Oo. Iba ka ng love language. O like for example, love language. Ang love language ko is time and service. Mm. Kaya madali ako mainitag yung tao, inaaksaya yung oras ko, Oo. or yung, alam mo yun, na, So kahit Oo. magregalo sa'yo ng mamahalin niya, hindi siya oo, na... hindi mo ma-appreciate mo yung presence. Kasi Oo. yun yung love language ko. Tsaka, alam mo yung pag pinaglaanan kita ng oras, yung hindi ka nag-fast food, pinagluto kita, ibig sabihin, importante or mahalaga ka sa akin. So, para mga hindi kayo mag-conflict, paintindi mo na. Parang ganito kasi ko, but parang set expectations din, yung boundaries din. Tapos compromise, kung hindi mag-work to, anong gagawin natin? Dahil hindi mag-work, break na tayo. Ay, hindi mag-work, din na kita friendship over na. Bakit hindi nag-work? So, alamin mo yung root cause, then you compromise. Baka naman pala nasa iyo din yung problem, di ba? Parang kung si Marvin, hindi mo maano sa work schedule niya. Ako naman, laging nasa galaan. Yung Oo. So, hindi talaga nagka-conflict. So, kailan tayo pwede mag-meet halfway? Yun lagi. Kasi, hindi pwedeng siya lagi yung mag-a-adjust. Hindi naman Nice. pwedeng laging ako. That's the, yung essence ng compromise. So, kailan pwede? Anong pwedeng gawin? So, hindi mag-work to. Kailan matatapos? Saan tayo pupunta? Okay na to? Okay na ganitong schedule. Maganda yung ganun, napapag-usapan. Hindi yung, galit na tayo. Oo nga eh. Huwag na tayo mag-vlog, huwag na natin tuloy ito. Sa relationship din, parang, hindi lang ako nakasama sa reunion. Oo nga. Galit ka na, yung gano'n. Parang, dapat, beforehand, parang matanong mo ba yung schedule niya? Mamaya, Oo nga. may work naman pala Nag-assist siya. ka pala. Tapos, Nag-assume ka kaagad. Oo, di ba? Parang, meron pa lang siyang pinagdadaanan.
nagtampo ka, hindi ka nagpunta ng binyag. Yung pala, something happened, may alam mo yun, nag-drive pala siya, hindi mo Oo. man lang natanong. Oo. So, magagalit ka, hindi mo alam yung route. So, kausapin para may compromise, yung ganyan. So, ikaw, Marv, sa tingin mo? Ayun din, listening and empathy yung akin, how to resolve conflict. No. Kasi minsan, tulad yung sinabi mo na parang, we don't need to talk and talk eh. Minsan, we need to understand muna from the other side of the person para magpapaka-humble ka na siya muna magmasalita, siya muna mag-explain anong problema, ganyan. Kasi if you let them na mauna, hindi siya magmamataas. Kasi usually, kapag ako pinaunahan kita, ma-offend ka, maunguna ka rin. So pag hinayaan na kita, sige, ikaw na, wala na. Ang way out niya lang talaga nun, or ang next step niya lang talaga, is mag-share siya. So kapag nag-share, medyo mahirap yun medyo mahirap na part na yun. Kasi kung nasa hype ka ng galit, kailangan mo talagang pwersahin mo yung sarili mo na kumalma. Kasi kung ayun na yung makakontrol mo, hindi mo na makakontrol yung kalma niya eh. So, ikaw yung kailangan mo kontrolin yung kalma mo para mag-give way sa kanya. May mga ganyan akong cases kila nanay na, syempre, matatanda na kasi sila nanay, di ba? So, matampuhin. So, parang natatrain nga ako. Feeling ko ready na talaga magka-jowa siya. Hanapan na natin si Marvin. Hindi, joke lang, Jody, pa. Busy pa. Kasi si nanay kasi, babae, tapos matanda na, di ba? So, may mga tampo-tampo moment yan. Ako kasi, pag nagkakaroon kami ng conflict, iniisip ko, kung yung gagawin ko ba, makakatulong ba siya na ma-resolve yung problem or palalalain niya pa. So, kung halimbawa nagmatigas ba ako, nagdabog-dabog ba ako, makakatulong ba yun? Eh, nasa isang bahay lang naman kami. Di ba? So, parang ako, inhale, exhale, magpe-pray para bigyan ng wisdom ni Lord na magpaka-humble. Tapos, magsusorry ako. Minsan kasi, iba na yung wavelength or bandwidth ng mga magulang natin na hindi na nila kayang mag-understand sa thinking natin. So, and it's okay kasi that's part of being human, tumatanda and everything. It's not degrading them. And it's a way of like respecting them. So ako, na kaya ko mag-adjust, na kaya ko pang maintindihan, inhale, exhale muna. Tapos, sasabihin ko na lang, Nay, sorry na kung ano man nagawa ko, ganyan. And then it's okay. What if hindi mo ginawa yun? What if nag-silent treatment ako? What if hindi ko pa sinol? Nagdabog-dabog pa ako? Ano nangyayari? Lumalaki yung gap. Ako, madami akong iisipin masama kay nanay. Si nanay din, ang daming mag-iisip. Si nanay pa naman sabihin, alis na ako dito. Kasi pag sinabi ka na nanay mo na alis na ako dito, kahit sabihin mo nasa sarili mong bahay nun, ano ka talaga, mawiwindang ka. So, pag ganun na, tawag dito, kapag hinayaan mong ganun, lalaki yung gap, lalo kayo nagkakaroon ng negative thinking. Kaya nga sinabi ko rin kanina na mag-start tayo ng positive. Kasi pag in-start mo siya ng positive, domino effect siya. So, pag in-start siya negative to resolve that domino effect yung negative. Ako, mababaliw ako kasi hindi ako kinakausap na nanay ko. Siya, nagtatampo kasi hindi ko siya kinakausap. Lalaki na lalaki. Nasa ibang bahay kami. Tapos, everyday nun, kada kibot na gagawin ko, kada kibot na gagawin niya, iisipan ko na masama. Diba? Kasi hindi namin na-resolve. Kaya, as much as we can, na kaya i-resolve the soonest, bago gumising, bago matulog, if kaya, i-push talaga yun. So, yun. Maganda yan actually, kay mami din. Kasi parehas kaming dominant eh. Mahirap headache lang. kami, talagang panganay siya, panganay ako. Kami nagka-clash. Nag-usap 3 araw, ganyan talaga. Kasi sobrang breathe in, breathe out ako, hindi na ako nagsasalita. Most, talaga kami, si mami kasi, nung nabubuhay pa siya, nagger yun eh. Gano'n naman yata lahat ng nanay talaga, na tatalakan ka niyan. Lalo na pag matigas ulo mo. Ako naman, si Kim Kim, pag sumabog, sabog talaga. Hindi na mag-uusap o away na ganyan. Kasi madalas sa akin, sinasabi rin ni daddy na, alam mo yun, yung if you don't have something good to say, silent ka na lang. Don't say anything at all. So, ganun ako. Sige, sasabog ako, baka mag-away na naman kami. Tahimik ako. Hanggang yung tahimik ko, 3 araw na. 3 araw na kami din nag-uusap. Si mami, bibigyan ako niya ng pagkain. Siyempre, nanay pa rin eh. So, ako naman, baliktad na, hindi naman sa ako yung ma-pride. Pero kasi, mas mainit pa ako nun eh. Bad trip pa talaga ako nun. Hindi ko nang nasabi kasi nga, respect, tsaka breathe in, breathe out talaga ako. Napakawalang kwenta ko ng mga anak pag, di ba, sasagutin mo yung magulang. Pero syempre, kailangan mo rin ng space na hindi ikaw yung tama eh. Yung gano'n na time. Alam mo naman na tama ka, but sila minsan tumatanda talaga. Hindi nila, iba na kasi yung level, yung generation gap ba? True. No, sa atin tama yun talaga. Sa kanila, hindi nila maintindihan bakit tama yun. Yes, and it's okay. And it's okay. So, ako, kakalma talaga ako, pero hindi talaga ako kikibo.
Oo. So, doon yung conflict namin, Cold War talaga, hindi Oo, naman kami silent magbabatuhan treatment. ng Oo. gamit. So, napagdaanan din namin yun. When I was younger, kasi ando pa ako nun, yung mga dabog-dabog, Hindi pa ganyan. mature, di ba? Hindi pa super adult noon, ganyan. So, empathize din. Isipin mo, pag ikaw naman yung tumanda, di ba? True. Which is na-appreciate mo, parang, ang hirap pala, maging mami, nawala rin si mami, parang, oo nga, ang hirap pala lang, tatlo kami matitigas ulo Oo namin, nga. yung dalawa nga lang na kapatid ko, nahihirapan ako minsan, siya, tatlo pa kami, kasama ko. So, ma-appreciate mo talaga yun. Bago pa sila mawala, i-appreciate mo na kasi through empathy. Isipin mo agad na, pag ganitong edad ba ako, baka ganito din ako. Parang, iisipin mo, bakit sila laging ganun? You put yourself in the other person's Kahit sa ano rin shoes. ba? Oo. Sa relationship, sa romantic relationship. Sa work, lalo. Di ba, sa BPO ako before. Kasi gawa kagad ng customer mo, gusto mo sumigaw din eh. Di ba, parang, hindi, nakapatay yung TV. Kasaksak mo na lang eh. Parang isipin mo, oo nga naman, mamaya senior yung kausap mo. Parang katanong mo, Hindi naman sige talaga po. niya alam yun. Oo, hindi naman niya alam. Pero minsan, mababad trip ka agad. But if you empathize, intindi mo bakit nakapatay yung screen ng TV niya, baka hindi niya mahanap yung saksakan. Kaya nga siya tumawag, kailangan niya ng help. Kahit sobrang... Alin yung work mo, to help. Oo, sabi ko, kahit sobrang minor lang nun, isipin mo, ang syunga naman itong customer ko, bubuksan lang yung TV. At least, Hindi pa alam, pero... close mo agad yung ticket, ang dali lang eh. Napakabilis lang nun, walang AHT yun. Ay, pakapindot lang po yung power button, ganyan ka lang. So, ang bilis ng, yun, parang, yun yung trabaho mo, tumulong, bayad ka dyan, ba't ka magagalit? So, intindihin mo, pag ikaw naman, ganun, yung pala senior yung kausap, di ba? Tapos, pag ikaw naman, oo nga naman, baka kanina pa niya hinahanap yung pagpababukas, ganyan, hindi niya mabuksan yung TV, kaya ka nga niya tinawagan, tulungan mo. So, kung before, hindi ako talaga ma-empathize, natutunan ko yun sa work, ibang empathy pag customer service ka, lagi mong ibibigay yung, ipuput yung self mo sa other person's shoes. Kaya nga, ang mga, ewan ko, grabe makapagpabuti ng tao ang customer service. Oo, natatrain ka bawal talaga. ka magalit talaga. Parang kahit gigil na gigil ka na, may pinagdadaanan din kasi siya. Yun, alam mo yun, na dapat intindihin mo. Kasi yun yung trabaho mo. Intindihin sila. To empathize. So, ganun din sa friendship. Isipin mo, ba't hindi siya nakatid ng binyag, ng kasal na ganito? Baka na pala, ang dami, may sakit, ganyan. Kung galit ka agad, hindi na tayo close. Galit na ako sa'yo. Hindi ka umatid, binyag to, kasal to. Hindi na kita imbatahin next time. Kung hindi mo alam, nagluluksa pala yung tao, natanggal pala sa work. Oo. So, intindihin mo muna siya, i-empathize. Ano pa yung sinabi bago empathy? Wait lang. Listening and empathy. Ayun. Listening and empathy. Listen talaga, yan. Kaya basta maghalaga empathize. Empathize. Diba parang in a long run, lalo sa aming singles, diba? Wala kaming intimate relations or romantic, more on friends kami. So how do we build? Pero generic naman to, kahit naman may girlfriend, boyfriend kayo, may friends pa rin yung mga diba? Parang how to build and maintain parang lasting friendship, diba? Ikaw ba? Ako talaga, mabarkada akong tao. Marami akong friends Parang talaga. ako high school. Oo, di ba ambivert ako? Ambivert. Dami Madami akong friends, as in nasa 200 siya. 200, yung mga FB friends ko 3,000. Hindi ko nakalala yung iba. Marami talaga akong friends, but tama nga na, when you grow older, gano'n, pag nag-adulting ka, mas masaya ka na sa small circle of friends. Nalalagas yan. Hindi dahil galit kayo or ayaw mo na sila, but nagkakaroon na kayo ng ibang interest. Iba na yung passion na napupursue nyo. Friends pa rin naman, but not that close. Possible na naging acquaintance na lang. Hindi naman kasi lahat ng taong nakilala mo, friends mo din eh. Nabasa ko rin yan last time. Some are acquaintance lang, some are classmates. May label na konti lang din yung matuturing mo na friends na through thick and thin. So, mapapansin nyo yung social media, yung yung mga friends ko from elementary, kinder, sila pa rin, hanggang high school, college. Alam mo yung marami akong friends, pero bawat part ng life ko, yun at yun lang siya. I can stay with 3 friends, yun, sila lang. Mapapansin nyo, alam mo yung kasama mo tagal na tumanda. Kasi nabuild mo na yung trust, kaya mga sila naging friends, pinili mo sila as, di ba sabi na, friends are the family we choose. So, sila yung pinili mo na makasama sa life mo. And then, maintaining, medyo mahirap yan kasi iba-ibang priority. Siguro may family na sila, kami mga single, di ba? So, hindi ka magagalit pag hindi sila makagala kasi pamilyado na sila eh. So, maintain lang. There will be a time na may day out naman kayo naman yung gagala kasi kailangan naman din nila ng inputs mo, kailangan nila ng shoulder to cry out pag nila kaya yung mga struggles nila. Alam mo yun, basta ang sa akin lang talaga, as you grow old talaga, lumilit yung circle ng friends. Ewan ko, siguro sa iba din, but sa akin, okay na ako sa 2-3 yung friends or lesser,
friends Before, mo. oo. Kung sila naman yung mga totoo. Yun, yung gano'n. Ikaw ba? Ano naman ako? Introvert ako eh. Oo. Sino ba friends mo? Diyos ko. Naalala ko nga, nung nag-work ako, sobrang hirap ko yung, hirap ako mag-friends. Naalala ko napanood ko si Sheldon, ay yung young Sheldon, may episode doon na, bakit mo kailangan maghanap ng friends? Talagang para masaya naman siya mag-isa. Para may ganung moment ako before, na ang tagal ko kasi makabuild ng friends. Oo. Pero kapag nakabuild ako, lasting yon. So, ganun din. Hindi nga kami friends nito dati. Hindi kami friends dati. Elementary. Pero kasi may introvert problem pa ako. Hindi ko pa makontrol yung introvert ko noon. Basta, nung elementary or high school, kung sino yung seatmate ko, yun na yun. Minsan nga, di pa kami close. Ganun. So, ayun lang yung option ko. Hindi ako lalayo ng ibang row or ng ibang Shout out section. ko kay Redentor. Charot. Si Redentor yun. Naging tropa ko rin kasi Aduna. Oh, Tapos, sabi mo yun eh. nung high school, si Baluyot, saka si Abalia. So, yung mga naging tropa ko. Ganun-ganun lang. Hindi ko kayang mag-explore ng sarili ko na, Ay, makapag-friends true ako. too. Pero ngayon, no? Pero di ba, natututo na tayo. Tapos, ayun nga, how to build, yun na yun, yung mga pinagsasabi ko rin kanina, kasi applicable din naman yung mga conflict resolution na yun, communication, walang tampo-tampo. Hindi rin kasi ako madramang tao. Kaya ayoko ng mga Ayoko ng tampo-tampo. drama. Kasi kapag hindi ka rin madrama, hindi rin sila magtatampo sa'yo kasi basta ang OA kasi ng mga Kasi sa ano, teleserye. Saka yung na-attract mo, yung gusto mo. Oo, yun nga. Saka yun, skip the drama siguro, yung building the relationship, skip the drama, yung mga Ang teleserye dati. Pang Open teleserye. forum Though, talaga. some people kasi will find it boring na you're just accepting, ganyan-ganyan. May mga time naman talaga na kailangan mo magtampo. Pero on a healthy naman. Healthy siya. Hindi siya yung parang for a long term na hindi na kayo magpapansinan and everything, diba? Oo. So yun, keep your friends close. Tapos naalala ko meron ako content lang na choose the people you put in your life. Some people will parang magtatampo kapag umalis ka, but some people will celebrate kapag umalis ka. Kasi iba, umalis ka, punta ka ibang bansa, magtatrabaho ka, doon ka mag-future. Some people will find it na nakakatampo. Pero yung parang circle of friend na maganda is yung iso-support ka, Just celebrate you. isa-celebrate yung ganong milestone sa buhay. So, I think, ayun. Ay, sorry. Nag-burp. That's how we end sa ano. So, yun. So, syempre, as an adult, Rhea, ano pang pwedeng skill na dapat nating malaman? Siyempre, di ba, life begins at home. So, dapat. Marunong tayo sa bahay. So, household management skills naman, yung pag-uusapan natin